Kabanata 1731. Labanan ito. Kasabay nito, sa bahay sa likod ng kagubatan ng kawayan. Nasira na ang bahay na kawayan dahil sa sunog. Naka-cross-legged si Tyr sa gitna ng mga guho, na may pulang ilaw na patuloy na kumikinang sa buong katawan. Naghilom na ang mga sugat sa katawan niya. Ang kanyang buong katawan ay sumailalim sa isang pagbabagong anyo, na para siyang isang ahas na kagagaling lang sa pagpapalit ng kaliskis. Nakaupo lang si Tyr, naka-cross-legged at hindi kumikibo, walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid niya. Ang malaking labanan ay naganap mga 7 o 800 metro lamang ang layo mula sa bahay. Malinaw na naririnig ni Olympias ang tunog ng labanan na nagmula sa larangan ng digmaan at naramdaman ang iba't ibang puwersang panloob na nakikipaglaban sa isa't isa. Nanatili siyang hindi gumagalaw sa kinatatayuan, bagamat tila balisa siya. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, maging ang kalagayan ni Tyr o ang resulta ng labanan. Gusto niyang lapitan si Tyr para mas matingnan ito, pero nang subukan niyang gawin iyon, parang may bumubunot sa kanya. Mahirap ang bawat hakbang niya, at hindi na siya makalakad pa. Patuloy na sinisipsip ni Tyr ang kapangyarihan ng mga prutas ng salvo sa oras na ito. Walang nakakaalam kung gaano kalakas ang 5 bunga ng salvo. Lalong lumakas si Tyr sa puntong ito. Si Olympias naman ay walang ideya kung kailan siya matauhan sa pagkabalisa. Boss, kamusta ka ngayon? Kailangan mong malampasan ito. Nasa iyong mga kamay ang kapalaran ng aming pamilyang White. Tahimik na ipinagdarasal ni Olympias si Tyr sa kanyang puso. Lalo na ngayon, nang ang pamilyang White ay lumilitaw na itinaya ang lahat kay Tyr sa puntong ito. Sa kagubatan ng kawayan, pumasok na sa kritikal na yugto ang digmaan. Ang sitwasyon ay kapansin-pansing nagbago mula nang idagdag ang pangkat ng sinaunang martial arts world powerhouses sa larangan ng digmaan. Ang mga mandirigmang ito ay napakalakas. Ilang sandali pa ay dehado ang grupo ni Regis. Ang kanilang mga mandirigma ay sunod-sunod na namatay sa kamay ng mga taong ito. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon, malapit nang matalo sa digmaan ang grupo ni Regis. Sino ang nangahas na ilagay sa alanganin ang aking pamilyang White? Sa sandaling ito ng matinding pangangailangan, isang galit na dagandong ang tumunog. Ang Panday, isa sa mga Monroe Rangers, ay sumugod sa larangan ng digmaan sa dilim ng gabi sa napakabilis na bilis, na may talim na bakal sa kanyang mga kamay. Nagkataon lang na isa sa mga sinaunang martial arts world warriors ay malapit ng patayin ang kanyang kalaban, ngunit nauna sa kanya ang Panday na iyon. Klang! Ang talim ng Panday, pagkatapos ay bumangga sa talim ng matandang martial arts world fighter na iyon. Ang talim sa kamay ng manlalaban na iyon ay biglang nahati sa dalawa ng Panday sa malakas na ingay. Napaatras ng ilang hakbang ang manlalaban na iyon, na may bakas ng pagtataka sa mukha. /// Hindi man lang nagpapigil ang Panday na iyon. Sinamantala niya ang pagkabigla ng kanyang kalaban at muling hinampes gamit ang talim sa kanyang kamay. Sunod-sunod na suntok ang sinira niya sa lalaking ito, na sinira ang kalaban. Ang Monroe Rangers. Sinampal ng palad ni Ortwen ang kalaban at tumalikod para tingnan ang Panday. Nandito na kayo sa wakas. Hahaha, Mr. Ortwen. Ang tagal na nung huli kitang nakita. Kumagalpak ng tawa ang Panday na iyon. Samantala, isa-isang dumating ang iba pang Monroe Rangers. Sana hindi pa tayo huli, sabi ng isa sa kanila. No. You're not late at all. Tumawa si Ortwen at sinabing, ang mga rebeldeng ito ay gustong isabotahe ang ating kadugo at magrebelde laban sa pamilya. Ngayong gabi, hahayaan natin silang mamatay sa kakila-kilabot na kamatayan. Iyon ay kinakailangan. Ang 8 Great Monroe Rangers ay naglunsad ng mga pag-atake ng sabay-sabay. Ang kanilang mga taktika ay nangingibabaw, at lahat sila ay mga mega powerhouse na gumugol ng maraming taon sa Transformation Realm. Kung ikukumpara sa tulong ng ibang bansa na inimbitahan ni Jules at ng iba pa, ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay mas mataas ng kahit 1 o 2 antas. Yan ang mga Monroe Rangers. Mabangis na pinalo ang puso ni Jules nang makita niya ang Monroe Rangers. Hindi niya inaasahan na ang lahat ng mga ranger na ito ay buhay, at bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli. Sa moment na iyon, bigla siyang nagkaroon ng masamang premonition. Sa pagdaragdag ng mga Monroe Rangers na ito, ang sitwasyon ay muling sumailalim sa isang matinding pagbabago. Ang koponan ni Regis, na nasa bingit na ng pagkabigo, ay nagawang ibalik ang takbo.
Si Regis at ang kanyang grupo ay tumama sa antas ng tagumpay sa kanilang pabor. Si Clovis at Regis ay nanatiling hindi gumagalaw sa puntong ito, ngunit ang aura na kanilang pinalabas ay nagiging mas malakas. Panghuli, ang mga dahon ng kawayan, bato, at buhangin na nakapaligid sa dalawa ay bumuo ng hindi sinasadyang ipo-ipo. Nilamon silang dalawa nito at tumangay sa langit. Si Clovis ay nagsasanay ng Empyrean script at kilala bilang isa sa mga pinakamahusay na powerhouse sa ilalim ng Eldrayan. Sa ilalim ng Demigod Realm, ang kanyang kasalukuyang lakas ay maihahambing pa sa Blade Hero na hindi magagapi sa Transformation Realm. Si Clovis ay kilala sa buong sinaunang martial arts world. Sa kabaligtaran, si Regis, ang patriarka ng pamilyang White, ay isa ring mega powerhouse na nagal-inang ng Empyrean script, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay hindi alam ng marami. Ilang practitioner lang mula sa White family ang nakagamit ng Demiurge method sa ika-9 na antas ng Empyrean script na isang nakakatakot na kasanayan. Isang nakakatakot na aura ang bumalot sa kanila, at puting liwanag ang bumungad sa katawan ng dalawang matanda. Ang katawan ni Clovis ay sumabog sa isang figure na lumakad hanggang sa Regis sa kabilang panig. Lahat sa loob ng 5 metrong radius ng figure na iyon ay tumigil ng buo. Ang mga taong ito ay sumigaw at bumagsak sa lupa, nagpupumigla sa sakit pagkatapos niyang dumaan. Sa kabilang banda, isang sinag din ng liwanag ang bumungad sa katawan ni Regis. Sa sumunod na segundo, isang figure din ang bumaril sa kanyang katawan. Katulad ni Clovis, kung saan man magpunta si Regis, biglang nanlamig ang mga tao sa paligid niya. Pagkatapos niyang maglakad, bumagsak silang lahat sa lupa. Kaya lang, nagkita ang dalawang figure sa gitna ng kagubatan ng kawayan. Napatingin sila sa anino ng isa't isa sa kabilang side. Regis, naabot mo na rin talaga ang ika-9 na antas ng Empyrean script. Hehe, sa tingin mo ba ay mas malala ang talento ko kaysa sa iyo? Nagkatinginan ang dalawa. Ang parehong mga figure na nabuo sa pamamagitan ng convergence ng panloob na lakas ay kumislap ng sabay-sabay. Kung gayon, gusto kong makita sa sarili ko, Regis, kung gaano ka kalakas. Natalo kita noon, at tiyak na alam kong hindi ka magiging katapat ko ngayon. Subukan natin. Halos magkasabay na napapikit ang dalawa nang bumagsak ang boses. Nang muli nilang imulat ang kanilang mga mata, nawala na ang magulong battleground na kanina pa nakapaligid sa kanila. Puti ang paligid, na parabang nasa bukang liwayway na ng sibilisasyon, kung saan wala pang hugis. Higit pa rito, ang dalawa ay hindi nakatali sa mga batas ng grabidad sa mundong ito. Maaari pa nga silang mabitin sa kalangitan, kasing ganda ng mga Diyos na umiiral sa pagitan ng langit at lupa. Let's decide on a winner. Ang dalawa ay humakbang sa hangin ng walang maraming salita at sumugod sa isa't isa sa napakabilis na bilis. Sa isang iglap ng isang bisperas, ang dalawa ay parang dalawang batis ng liwanag na patuloy na lumilipad sa pagitan ng langit at lupa. Ang kanilang kakilakilabot na kakayahan at pamamaraan ay katulad ng sa mga Diyos at Diyos na umakyat mula sa kalangitan. Nagpalitan ng tigi-100 galaw ang dalawa. Parehas ang kapangyarihan nila sa isa't isa. Sa eksaktong sandaling iyon, pinagdikit ni Clovis ang kanyang mga braso, at isang sinaunang alpo ang lumitaw sa gitna ng kaguluhan. Naka-cross-legged si Clovis sa harap ng sinaunang alpa, hinahaplos ng magkabilang kamay ang instrumento. Kabanata 1732. Ang tugatog ng transformation. Nang tumugtog ang himig ng alpa, ang mga himig ay naglalaman ng napakalakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Habang lumiligid ito patungo sa Regis, ang bawat nota ay naging mga sangkawan ng mga tropa at kabayo. Humakbang si Regis sa mga ulap at lumipad pabalik. Sinenyasan niya ang kanyang kamay, at lumitaw din sa kanyang kamay ang plotang kawayan. Tumunog ang himig ng plota. Ito ay malambing, ngunit puno ng pagpatay na layunin. Ang tunog ng kanyang plota ay naging unos din ng mga espada at nagpaulan sa libu-libong kabayo at sundalo ni Clovis na rumarampa mula sa kabilang lugar. Ang salpukan ng dalawang malakas na puwersa ay naging sanhi ng patuloy na panginginig ng langit at lupa. Ang mundong ito ay nabuo ng kamalayan, at ito rin ang pinakakakaibang lugar sa Empyrean script. Hindi nagtagal, naputol ang mga kwerdas ng Kinnor harp sa harap ni Clovis. Nanlamig ang ekspresyon ng mukha niya. Sa kabilang banda, nagsimula ang kawayan na plote sa kamay ni Regis. Pumutok sa bilis na nakikita ng mata. Boom!
Sa dalawang magkasunod na pagsabog, ang Kinnor harp sa kamay ni Clovis ay biglang sumabog sa hindi mabilang na mga fragment. Ang bamboo flute na hawak ni Regis ay nabasag din at naging ulap ng pulbos. Pareho silang namumutla na parang may ilang mga sugat. Pagkatapos, lumipad muli ang dalawa patungo sa isa't isa, nagpapalitan ng mga galaw. Boom boom boom. Mayroong hindi mabilang na mga daloy ng puting ilaw na umaangat mula sa lupa sa pagitan ng langit at lupa, na para bang ang mga ilaw na iyon ay saysabog sa hindi mabilang na mga butas sa mundong ito. Makalipas ang daan-daang round, biglang naging after images si Clovis. Ang mga after image na ito ay tuluyang nagsanib, at itinuro niya ang kanyang mga daliri sa dibdib ni Regis. Bam! Nakatayo si Regis, at sa likod niya, may hindi mabilang na puting aura na kumalat sa lahat ng direksyon. Labis na pangit ang kutis ni Regis sa sumunod na segundo bago unti-unting kumupas at naglaho ang kanyang figure. Wow 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 wow! Umalangaw-ngaw ang tawa ni Clovis sa buong kagubatan ng kawayan. Isang bakas ng dugo ang dumaloy sa sulok ng kanyang bibig nang bumalik sa kanyang katawan ang multo ng Demiurge method. Itinaas ni Clovis ang palad, pinunasan ng dugo sa gilid ng bibig, saka itinoon ang tingin kay Regis, na nakatayo sa tapat niya. Si Regis, na nakatayo ng tuwid, ay napaatras ng 2 hakbang. Namumula ang kanyang mukha, at tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Marahas siyang namilipit ng 2 segundo bago umubo ng subo ng dugo. Regis, natalo ka. Dahan daw ang naglakad si Clovis patungo kay Regis. Ngumisi siya, kahit naabot mo na ang ika-9 na antas ng Empyrean script, natalo ka pa rin sa akin sa huli. Hindi ka naging kapareha ko noon, at siguradong hindi nakita kapareha ngayon. Gaya ng sinabi ko dati, ang pinakamalakas na mandirigma ay dapat ang Patriarch, at ako ang pinakamakapangyarihang miyembro ng White Family ngayon, Regis. Habang nagsasalita siya, huminto si Clovis sa harap ni Regis, na mahinang pasuray-suray. Muling bumulwak ang isang bibig ng dugo mula sa bibig ng huli. Tila hindi nagulat si Regis na natalo siya kay Clovis dahil, tulad ng itinuro ni Clovis, hindi siya nanalo sa laban sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Ito rin ang dahilan kung bakit iniwasan ni Regis ang paggawa ng mga padalos-dalos na desisyon sa paglipas ng mga taon. Ngayong malapit nang magwakas ang kanyang buhay, maaari na lamang niyang samantalahin ang pagpapanggap ng kanyang kamatayan upang matapos na ang buong gulo ni Clovis. Gayunpaman, natalo si Regis sa labanan sa huli. Hindi naman siya kalaban ni Clovis sa simula, kung tutuusin. Sa bagay na iyon, nakaramdam siya ng pagkawala sa kanyang puso, ngunit ito ay lahat ng nakatakda sa bato sa isang mahabang panahon ang nakalipas. Sa kabila ng paglinang sa ika-9 na antas ng Empyrean script, natalo pa rin siya ni Clovis. Regis, ididiretso na kita sa kamatayan ngayong gabi. Huwag kang mag-alala, kasing kaya mo rin ako. Ang anak ko, si Jules, ay kasing kaya rin ng sino man sa mga deadbeat mong anak. Pagkatapos nating kontrolin ang White pamilya ngayon, hindi lamang ang pamilya ay hindi mauuwi sa pagkawasak, ngunit gagawin din natin ang pamilya na mas matatag kaysa dati. Sa sinabing iyon, itinaas na ni Clovis ang kanyang kamay, handang bigyan si Regis ng isang nakamamatay na suntok. Sa sandaling bago niya ilunsad ang kanyang pag-atake, sa isang lugar sa likod ng kagubatan ng kawayan, isang pulang sinag ng liwanag ang dumiretso sa kalangitan, na nagpapaliwanag sa halos kalahati ng kalangitan sa gabi. Isang nakakatakot na alon ng aura ang sumugod mula sa posisyon ng haligi ng liwanag. Nagdulot ito ng pagkataranta kaagad ng maraming tao. Anong nangyari doon? Sabay tingin ni Clovis sa pulang ilaw, at isang patak ng malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Biglang nagmulat ng mga mata si Tyr, na nakakross ang paa sa bahay na kawayan at sinisipsip ang kapangyarihan ng lahat ng 5 prutas ng salvo. Ang mga mata na iyon ay pula ng dugo, na para bang nag-aapoy ang halimaw sa loob nito. Nagpakawala siya ng dumadagindong na dagindong habang ang pulang ilaw ay sumugod sa kalangitan, bago ang lahat ng nakakalat na sinag ng liwanag ay nagsalubong pabalik sa kanyang katawan. Boss! Sigaw ni Olympias habang nakatulala sa kanya. Hindi nagtagal, ang nakakalat na kapangyarihan ay hinigup muli ni Tyr. Isang hakbang pasulong ang ginawa niya at ikinaway ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang lupa, at maririnig ang kalabog mula sa kanyang katawan. Ang rurok ng pagbabago. Nang makuyam ni Tyr ang kanyang mga kamao, may kuryenteng dumaloy mula sa kanyang mga kamao patungo sa kanyang mga braso.
Boss. Tumakbo papunta sa kanya si Olympias. Tumango si Tyr sa kanya, at sinabing, "Ali, hintayin mo lang ako dito. Tutulungan ko na ang lolo mo." Matapos makatanggap ng matinding pinsala mula sa kanyang pakikipaglaban kay Etor, aktibo pa rin ang kamalayan ni Tyr sa kabila ng kanyang kritikal na kondisyon. Kaya naman alam na alam niya ang sinabi at ginawa ni Rehis at ng iba pa sa kanya noon. Alam din ni Tyr kung ano ang dapat niyang gawin pagkatapos niyang lunokon ang lahat ng salvo fruits noong mga oras na iyon at pumasok sa rurok ng transformation. Sa wakas ay naabot niya ang rurok ng transformation realm, matatalo lamang sa mga demigod. Sa kasalukuyang sitwasyon, kung saan nagtatago ang lahat ng demigod sa sinaunang martial arts world, walang alinlangan na si Tyr ang pinakamakapangyarihang nilalang sa sinaunang martial arts world sa kasalukuyan. Sinabi ni Blade Hero na hindi siya magagapi sa nakaraan, at ang mga demigod lang ang makakapigil sa kanya. Sa kasalukuyan, ang kapangyarihan ni Tyr ay kapantay ng Blade Hero sa kanyang pinakamagandang oras. Pinagsama-sama ni Tyr ang lahat ng aura ng kanyang katawan at pagkatapos ay ipinadala ang napakalaking kapangyarihan sa lahat ng meridian ng kanyang katawan. Naramdaman niya ang sarili niyang alon ng vital energy sa loob ng energy core sa susunod na sandali. Ang kanyang kapangyarihan ay lumundag ng mabangis sa loob niya, tulad ng isang mabagyong karagatan. Lumiwanag ang silhouette ni Tyr, at nasa kagubatan na siya ng kawayan. Matalas ang kanyang paningin, at inilock niya ang kanyang paningin kay Clovis. Sa sandaling iyon, naramdaman din ni Clovis ang nakakatakot na titig ni Tyr. Bigla niyang inikot ang ulo niya at tumingin kay Tyr. Sa himpapawid, dalawang hindi nakikitang puwersa ang nagbanggaan. Napangiti si Tyr mula tenga hanggang tenga, na nagpapakita ng hilera ng mapuputing ngipin. Gumalaw siya patungo kay Clovis, na nagpapahiwatig na malapit na niyang laslasan ang kanyang lalamunan. "Pinakain ko siya ng lahat ng 5 prutas ng salvo. You might never dream of it, but he is the biggest triumph card up my sleeve." Tumawa si Rehis. Natural, tuwang-tuwa siya matapos makitang nakaligtas si Tyr sa mga epekto ng salvo fruits. Nagsalita si Dylan ng totoo. Si Tyr ang napili, at siya lang ang makakatulong sa pamilyang White na malampasan ang pinakamahirap na panahon sa kanilang kasaysayan. Kabanata 1733. Isang kakaibang eksena. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Clovis. Pagkatapos, ang kanyang galit ay nag-alab hanggang sa kanyang dibdib. Ito ay isang mahirap na katotohanan para sa kanya na tanggapin. 30 taon na niyang hinihintay na mahinog ang mga bunga ng salvo. Sa kanyang makapangyarihang talento, sa wakas ay nakapasok na siya sa rurok ng pagbabagong anyo, sa kritikal na sandali nang nalinang niya ang ika-9 na antas ng Empyrean script. Matapos mahinog ang mga prutas ng salvo, binalak niyang ubusin ang isa sa mga ito upang tulungan siyang gumawa ng pambihirang tagumpay sa demigod realm. Sa huli, lumabas na sinira ng batang Tyr ang lahat ng kanyang mga plano sa pamamagitan ng paglunok ng lahat ng mga prutas ng salvo. "Rehis, napakalupit mo. Ang batang iyon ay isang tao lamang na walang kinalaman sa pamilyang White, ngunit nagawa mo pa ring ibigay sa kanya ang lahat ng mga prutas ng salvo. I hate this. I hate you sobra na para dito." Napaungol si Clovis sa langit, pagkatapos ay nagpasample ng isang sampal sa mukha ni Rehis. Malaki ang pagbabago ng kutis ni Rehis. Sa kritikal na sandaling ito, lumipat na si Tyr sa kanya na may 9 steps to disorientation sa ilalim ng kanyang mga paa. Iniligtas niya ang buhay ni Rehis sa pamamagitan ng puwersahang pakikipagpalitan ng suntok kay Clovis. Malakas niyang deklara, "Ako ang iyong kalaban. Bata, ibalik mo sa akin ang mga salvo fruits ko." Sa sobrang asar sa ginawa ni Tyr, agad na nakipag-away si Clovis sa una. Ang lakas ng dalawang ito ay parehong nasa rurok ng pagbabago. Walang sino man ang maaaring makialam sa labanan sa pagitan ng pinakamataas na kapangyarihan ng transformation, tulad ng walang ibang maaaring makialam sa nakaraang labanan sa pagitan ni Baxter the Old Scholar at Spores. 12-12 round ang laban nilang dalawa sa isang iglap. Nabalot ng madilim na kalangitan ang madilim na lupa, at naglaban sila mula sa maliit na kagubatan ng kawayan hanggang sa dalesdes ng bundok sa kabilang direksyon. Ang iba pang mga labanan sa kakahuyan ay huminto sa puntong ito, nang magsimula ang mapagpasyang labanan sa pagitan ni Tyr at Clovis. Maraming tao ang tumigil upang panoorin ang patuloy na labanan sa gilid ng burol. Lahat sila ay tila nawawala ng kontrol sa sitwasyon ngayon.
Nakadepende ang lahat kina Tyr at Clovis. Hindi ko talaga ine-expect na makakalagpas talaga ang lalaking ito. 5 salvo fruits. Sa ganoong kaikling panahon, talagang naabsorb niya ang kapangyarihan ng 5 salvo fruits. Anong klaseng pangangatawan meron ang lalaking ito? Nag-alinlangan si Oates sa kakayahan ni Tyr na pinuhin ang lahat ng 5 prutas ng salvo mula sa simula. Palagi niyang iniisip na nagwawala ang kanyang ama sa paggawa ng isang kakaibang desisyon. Hindi niya inaasahan na tama ang tatay niya sa buong taya niya kay Tyr. Ang batang ito ay may kakayahang makamit ang isang bagay na imposibleng makamit ng mga ordinaryong tao. Tanong ni Oates, pare, siguradong mapapatay ni Tyr ang Great Elder, tama ba? Huminga ng malalim si Rehis. Nakangiting sagot niya, siya lang ang nakakaalam ng sagot sa tanong na iyan. Hintayin na lang natin ang resulta. Samantala, winasak ni Tyr at Clovis ang karamihan sa mga burol sa kanilang napakagandang kapangyarihan. Gayunpaman, kasi simula pa lang ng away ng dalawa. Bagamat hindi nakakalipad ang dalawa, nagbigay sila ng impresyon na magagawa nila ito. Isang napakalaking puwersa ang tatawid sa larangan ng digmaan sa bawat pagsabog mula sa kanilang mga palad. Maging si Tyr ay nabigla sa nakakakilabot na kapangyarihan na nananahan sa loob ng kanyang katawan. Kung ang isang powerhouse sa tugatog ng Transformation Realm ay nagtataglay ng gayong kakila-kilabot na kapangyarihan, anong uri ng kakila-kilabot na pagpapakita ng kapangyarihan ang gagawin ng isang tao kung ang kanilang paglilinang ay umabot sa antas ng isang demigod? Kinuyam ni Tyr ang armor dagger sa kanyang kamay. Siya ay naglaslas ng isang pag-atake gamit ang punyal, at isang malaking blade glow ang nahulog mula sa langit. Si Clovis ay umiwas patagilid, at ang talon ay biglang naghiwa ng malalim na kanal sa gilid ng burol sa ilalim ng kanyang mga paa. Agad siyang nag-counter-attack matapos makaiwas sa slash ni Tyr. Bagamat wala siyang alpha sa harap niya, nasa posisyon siya para tumugtog ng instrumento. Sa isang kisap mata, umagos ang himig mula sa alpha. Ang bawat note na nagmula sa alpha ay nakamamatay kung sila ay sasabog kay Tyr, na pinilit siyang umiwas sa lahat ng dako. Celestial Blade. Swoosh swoosh swoosh. Sunod-sunod na kinang ng talon ang nilaslas ni Tyr. Sa kalaunan, ang mga ningning ay bumangga sa material na mga tala ni Clovis, na nagdulot ng isang maapoy na pagsabog sa hangin. Bliss Rhythm Smash. Sigaw ni Clovis. Hum hum hum. Ilang saglit pa ay may himig na bumabalot sa tenga ni Tyr. Ang kakaibang himig ng alpha ay umalangaw-ngaw sa lahat ng dako, na nagparamdam sa kanya ng pagkabalisa. Ang himig ay may maraming pagbabago sa enerhiya sa loob nito, na ginagawang medyo hindi mapalagay ang lahat ng nanunood sa labanan. Isa-isang hinarang ng makapangyarihang Transformation Warriors ang kanilang mga tainga. Maraming mga mandirigma ng Transformation na may mas mahihinang kakayahan ang may baluktot na mga ekspresyon bago sila dumuyugo mula sa kanilang mga orifice. Ano ito? Isang malakas na dagandong ang pinakawalan ni Tyr. Isang napakalaking kapangyarihan ang lumabas sa kanyang katawan. Nilunod nito ang nagbabadyang himig na nakapaligid sa kanya at tinangay ito. Muli niyang iwinagayway ang armor dagger sa kanyang kamay. Sweeping Army. Sa isang laslas, muli niyang pinutol ang isang burol sa paanan ni Clovis. Grafting Thunder. Hindi naman tumigil si Tyr. Kaagad pagkatapos noon, pinakawalan niya ang pangalawang galaw ng 7-blade form, na nagpasabog ng serye ng kumikinang na mga blades patungo kay Clovis. Dagandong dagandong dagandong. Isang nakakabinging sigaw ang pinakawalan ni Clovis. Ang lahat ng kanyang masiglang enerhiya ay lumutang sa ibabaw ng kanyang katawan, sa kalaunan ay bumubuo ng isang energy shield sa paligid niya. Ang blade ni Tyr ay kumikinang na bumagsak sa energy shield ni Clovis. Gayunpaman, hindi nila agad nalusutin ang depensa ni Clovis. Samantala, nag-transform si Clovis sa isang stream ng liwanag at tumakbo patungo kay Tyr, pinasabog ang kanyang katawan ng mga sunod-sunod na streak ng palad. Hindi napigilan ni Tyr ang pag-atres, ang dugo sa kanyang katawan ay umiikot ng ligaw. Anak, pwede ka nang mapunta sa kamatayan. Isang malakas na dagandong ang sumabog mula kay Clovis, at isinampan niya ang isa pang palad sa dibdib ni Tyr, literal na sinasabog siya mula sa isang burol patungo sa isa pa. Gayunpaman, hindi nahulog si Tyr. Sa halip, mas maraming kapangyarihan ang pinakawalan sa kanyang katawan, na parabang ang kanyang mga reserba ay kasing lalim ng karagatan. What's going on? Nag-iba ng husto ang kutis ni Clovis. Pakiramdam niya ay may mali, ikaw.
Hindi mo naubos lahat ng lakas mo. Si Tyr mismo ay medyo naguguluhan sa oras na iyon. Paanong hindi niya magagamit ang lahat ng kanyang lakas kapag kaharap ang isang malakas na kalaban tulad ni Clovis? Si Tyr ay buong tapang na lumaban sa simula, alam na kung gumawa siya ng kahit na pinakamaliit na reserbasyon ay papatayin siya ni Clovis. Gayunpaman, isang mas nakakatakot na puwersa ang lumabas sa katawan ni Tyr sa oras na ito, na labis na nakakatakot kay Clovis. Humagulgol. Isang kakaibang dagandong ang bumungad sa lalamunan ni Tyr. Ang boses na ito ay parang dagandong ng dragon. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay nagbuga ng gintong liwanag. Ang ginintoang liwanag na iyon ay napalitan ng isang pulutong ng mga gintong karakter na pumaligid sa katawan ni Tyr sa isang iglap. Ano ito? Nagulat si Tyr nang makita ang mga gintong karakter na nakapalibot sa kanya, pati na ang ibang mga nanunood. Ano ba yan? Sa mga guho ng kagubatan ng kawayan, halos tumigil ang digmaan sa pagitan ng dalawang partido sa oras na ito. Naakit ang lahat sa kakaibang gininto ang liwanag na biglang lumabas sa katawan ni Tyr. Puno ng pagdududa ang kanilang mga mukha. Pare, bakit ang katawan ni Tyr ay napapaligiran ng mga gintong karakter? Ano ba yan? Ang mga prutas ba ng salvo ay nagdudulot din ng ganitong uri ng epekto? Nagtatakang tanong ni Oates. Wala akong ideya. Kabanata 1734. Slaughter Clovis White. Marahil ito ay isang uri ng pamamaraan ng paglilinang na kinuha ni Tyr noong nakaraan. Si Rehis ay mukhang tulala. Ito ay ang kanta ng imperyo. Mabilis na nag-react si Tyr pagkatapos ng maikling panahon ng pagtataka. Ang awit ng imperyo, ang aklat na namamalagi sa kanyang puso, ang dahilan kung bakit ito ay nangyari sa kanyang katawan. Nangyari ito kay Tyr dati, nang subukan ni Spores na samantalahin ang kakaibang phenomena ng siyam na planetary alignment para tulungan siyang maging demigod. Ang gininto ang liwanag na iyon na pumapailan lang sa langit ay napalibutan siya. Ang mga gintong karakter na iyon ay nasa buong katawan niya. Naabsorb na ni Tyr ang swerte ni Spores noon, pero wala na siyang naramdaman pagkatapos noon. Wala rin siyang naramdamang kakaiba sa Song of the Empire kasama niya, ngunit ngayon ay napagtanto niya na ang libro ay gumaganap ng isang banayad na papel sa kanyang katawan sa lahat ng panahon. Kamakailan ay nasipsip ni Tyr ang 5 prutas ng salvo sa maikling panahon, na direktang nagtaas ng antas ng kanyang paglilinang sa tuktok ng transformation. Ito ay lahat salamat sa libro na nagawa niya iyon. Ang ilan sa mga kasanayan sa aklat ay naisaaktibo din ngayong nasa krisis si Tyr. Sa makatuwid, ang gayong reaksyon ay magaganap sa kanyang katawan. Humagulgol. Isang dagandong na parang dragon ang lumabas sa bibig ni Tyr. Pagkatapos, nagpakawala ng suntok si Tyr, at ang mga ginintoang karakter ay nag-intertwined upang bumuo ng isang kakaibang ginintoang masiglang aura, na malakas na humahampas kay Clovis. Bam! Napaatras si Clovis na may mahinang ungol. Nabasag ng nakakatakot na gininto ang aura ni Tyr ang energy shield na tumatago sa ibabaw ng kanyang katawan. Si Clovis ay bumulwak ng dugo mula sa kanyang bibig, at ang malakas na sigla sa kanyang katawan ay mabilis ding humupa. Napakalakas. Nang makita ang eksenang ito, nanlaki ang mga mata ni Rehis at ng iba pa. Samantala, hindi rin nila naiwasang makuyam ng mahigpit ang kanilang mga kamao. Matanda. Nang makita ni Jules at ng iba pa ang eksenang ito, labis silang nag-alala. Agad na bumalot sa kanila ang masamang damdamin. Nahihilo si Clovis sa malakas na impact habang pasuray-suray sa kanyang mga paa. Nakapalibot ang mga gintong karakter na iyon sa katawan ni Tyr na binaril agad siya nang bumangon. Anong uri ng cultivation technique ito? Nanlaki ang mga mata ni Clovis na parang mga plato ng hapunan. Isang nakakatakot na aura ng kamatayan ang bumalot sa kanyang buong katawan. Hindi sumagot si Tyr. Hinawakan lang niya ang armor dagger sa kamay niya. Ikatlong galaw ng 7-blade form, splitting earth. Sa isang laslas, isang malaking blade glow ang bumagsak mula sa langit, na parang sinadya nitong putulin ang langit at ang lupa sa dalawa. Tumangala si Clovis sa hangin. Biglang nanginig ang buong katawan niya. Itinaas niya ang kanyang mga palad para harangin ang slash ni Tyr. Binunot ni Tyr ang kanyang punyal at nag-teleport sa lugar sa harap ni Clovis. Pagkatapos ay tinusok niya ang punyal sa dibdib ni Clovis sa isang simpleng pag-ulos. Ungol. Madilim na ungol ni Clovis, at isang subo ng dugo ang bumulwak sa kanyang bibig.
Ito. Imposible. Ang bulalas na ng lalaki ang mata. Halata ang sakit sa ekspresyon niya. Isang multo ang bumaril sa katawan ni Clovis sa susunod na sandali, ngunit sa isang kisap mata, nabasag ito ng mga gintong karakter sa katawan ni Tyr. Sa susunod na segundo, tumayo si Clovis sa pwesto. Nagyelo ang buong mundo. Nang mailayo ni Tyr ang kanyang punyal, mabilis na bumaon sa kanyang katawan ang mga gintong karakter na nakapaligid sa kanyang katawan. Sa pagtapak ng kanyang mga paa, si Clovis, ang pinakamalakas na mandirigma ng pamilyang White, ay biglang bumagsak sa lupa. Hindi na siya humihinga. Mahusay na matanda. Matanda. Nang makita ni Jules at ng iba pa ang pagbagsak ni Clovis, agad silang natakot. Mabilis silang sumugod kay Clovis. Sa huli, ang tanging magagawa nila ay kumpirmahin ang pagkamatay ni Clovis. Nang makitang gumuho ang mga taon ng pagsusumikap sa mismong sandaling ito, naging hangkag ang mga mata ni Jules. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa. Ang digmaan sa kabilang panig ay huminto na sa oras na ito. Nang makita ng mga tagasunod ni Jules na parang talo ang laro, sunod-sunod nilang itinapon ang kanilang mga gamit at lumuhad sa lupa para sa awa. Ang ilan sa mga sutil na taga-suporta ni Jules ay sinubukang lumaban ng buong tapang, ngunit lahat sila ay naburan ni Oates, Ansel, at ng iba pang dumating. Matapos masaksihan ang pagkatalo ni Clovis, ang mga dayuhang mandirigma ng tulong na inimbitahan ni Jules mula sa labas ay natanto na ang sitwasyon ay malubha at sinubukang tumakas. Ang 8th Great Monroe Rangers, sa kabilang banda, ay hindi nila hahayaang makatakas ng ganoon kadali. Hinabol nila sila at pinatay sa Misty Slope. Ang sakuna ng pamilyang White ay natapos na, kasunod ng tagumpay ni Tyr sa pagpatay kay Clovis. Boss! Sa oras na ito, si Olympias, na sumugod mula sa bahay ng bambo, ay tumakbo kay Tyr ng mabilis hanggat maaari upang suportahan siya. Boss! Okay ka lang. Mabubuhay ako. Malubhang nasaktan din si Tyr sa laban nila ni Clovis. Gayunpaman, dahil sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya madaling mapatay ng mga pinsala. Nagtungo na rin sa kanilang direksyon sina Regis, Oates, at iba pa. Dalhin mo si Tyr sa pwesto mo, Oates. Gamitin mo lahat ng elixir na makukuha mo para sa kanya. Hindi na naging kuripot si Oates gaya ng dati. Sa kanyang mga mata, maaaring ituring si Tyr bilang ang dakilang benefactor ng White family. Oo, ama. Tumango si Oates bago ihatid kaagad sina Tyr at Olympia sa kanyang tirahan. Si Jules naman ay nakasquat sa tabi ng katawan ni Clovis. Nakatingin siya sa direksyon ng silangang horizon. Ang kanyang karaniwang pag-uugali ng pagmamataas at tuso ay naglaho, at siya ay tila tumanda ng malaki sa puntong ito. Tumayo si Regis sa harap ni Jules. Inangat ni Jules ang ulo niya para tignan siya. Bahagya niyang ibinuka ang kanyang mga labi, sinusubukang sabihin ang isang bagay, ngunit siya wala siyang maisip na sasabihin. Sa silangan, unti-unting lumitaw ang mga pulang ulap, at tila malapit na ang bukang liwayway. Bagaman hindi kita biolohikal na anak, hindi kita kailanman itinuring na isang tagalabas. Itinakip ni Regis ang kanyang mga kamay sa kanyang likod at nagpakawala ng isang taos pusong buntong hininga. Unti-unting namula ang mga mata ni Jules. Sa sandaling iyon, tila nagising siya sa maraming bagay. Patuloy ni Regis, kahit na hindi kita inapo, mayroon ka pa ring dugo ng pamilyang White na dumadaloy sa iyong mga ugat. Nang tumayo si Jules, mga 3 metro ang layo niya kay Regis. Yumuko siya ng malalim sa kanyang direksyon. Sinabi niya, "Salamat, Ama. Ang nanalo ay kukunin ang lahat. This time, aaminin ko na ang pagkatalo ko." Pagkahulog pa lang ng mga salita, diretsyong naglabas si Jules ng tila napakapinong punyal mula sa kanyang bulsa at ibinaon iyon sa sariling dibdib. Spurt! Bumulwak ang sariwang dugo sa bibig ni Jules, at sa wakas, bumagsak siya sa lupa na may masakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Huminga ng malalim si Regis at dahan-daang bumuga. Pagkatapos, nang tumalikod siya upang harapin ang sumisikat na araw mula sa silangan, malabo niyang naramdaman ang pagpupumilit na tumulo ang kanyang mga luha. Siya ay nagutos, Ansel, gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos at simulan ang pagharap sa mga resulta. Tungkol sa mga bangkay ni Clovis at Jules, ilibing sila sa White Clan Memorial Park. Natigilan si Ansel ng 2 segundo, ngunit sa huli, hindi na siya masyadong nagsalita at ginawa ang eksaktong utos ni Regis. Ang araw ay unti-unting sumikat sa silangan, at ang dilim ay nawala.
Sa wakas ay oras na para sumikat ang araw. Kabanata 1735. Olympias, kailangan mong manatili dito. Lumipas ang isang linggo sa isang kisap mata. Mabilis na nakabawi si Tyr dahil sa iba't ibang elixir mula sa bakuran ni Oates. Ang kanyang mga pinsala ay hindi na isang malaking isyu pagkatapos ng isang linggo. Naka-cross-legged si Tyr sa isang maliit na gilid ng burol sa likod ng bakuran ni Oates, kaninang umaga. Nararamdaman niya ang aura sa pagitan ng langit at lupa. Kasabay nito, ang malakas na enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay dumadaloy na parang rumaragas ang ilog na bumubulusok sa napakabilis na bilis. Naabsorb na niya ng buo ang kapangyarihan ng mga bunga ng salvo noon. Ngayon, ang cultivation power ni Tyr ay nasa tuktok ng transformation. Isang hakbang na lang ang layo niya. Mula sa maalamat na demigod. Ang isang hakbang ay maaaring mukhang isang maikling distansya, ngunit ito ay talagang kasing lapad ng bangin o kanal. Kung titingnan ang mundo sa kabuuan, mayroong maraming kapangyarihan ng transformation, ngunit gaano kabihira ang mga tunay na nakapasok sa demigod realm. Ano man ang mangyari, ang katagang demigod ay naglalaman ng salitang Diyos. Ilang tao ang na-stuck sa transformation realm at hindi nagawang magtagumpay sa kanilang buhay. Halos araw-araw nakaupo dito si Tyr para maramdaman ang lakas ng langit at lupa. Ginawa niya ito hindi para masilip ang daan patungo sa demigod, kundi para maramdaman ang librong namamalagi sa kanyang katawan. Sa gitna ng kanyang pakikipaglaban kay Clovis, ang awit ng imperyo ay automatikong kumislap mula sa kanyang katawan, na nagbigay daan sa kanya upang bigyan si Clovis ng huling suntok. Gayunpaman, nasabi ni Tyr nang may katiyakan na hindi niya sinalakay si Clovis nang may malakas na lakas lamang. Ang kapangyarihang iyon ay nagparamdam sa kanya ng kakaiba, at ito ay medyo nangingibabaw. Posible pang ang sabihin na ang puwersang sumabog ay maraming beses pa. Malakas kaysa sa karaniwang putok. Dahil dito, nagawang patayin ni Tyr si Clovis sa isang iglap. Nang matapos ang labanan, nais ni Tyr na maramdaman muli ang mahiwagang kapangyarihan, ngunit nalaman niyang hindi na niya ito nararamdaman. Ang aklat ba ng Song of the Empire ay isang passive skill. Isang bagay na may lalabas lang kapag nasa kritikal na punto ako ng buhay at kamatayan. Kumunat ang noo ni Tyr, at samot-saring ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Ngunit may mali sa haka-haka na ito. Kung iyon ang kaso, ang krisis na kinaharap ko sa pakikipaglaban kay Etor noon ay mas nakakatakot kaysa sa labanan kay Clovis. Ang mga pinsalang natamo ko ay mas malala rin. Bakit hindi ko na-trigger ang mga kasanayan mula sa libro noon? O dahil ba sa sobrang lakas ko pagkatapos kumain ng mga prutas ng salvo kaya ko ito ma-trigger? Sa pag-iisip na iyon, muling ipinikit ni Tyr ang kanyang mga mata upang maramdaman ang kapangyarihan. Gayunpaman, hindi niya maramdaman ang pagkakaroon ng libro. Noon lang, naglakad si Olympias patungo sa Tyr. Sabi niya, "Boss, hinahanap ka ni Lolo." Okay. Tumayo si Tyr at sinabing, "Napag-uusapan ba ang mga gawaing iyon ng pamilya?" Oo, tumango si Olympias. "It's all settled, but Grandpa insists on me to continue to be the matriarch of the family." "Boss, you must convince him that I don't want to be the matriarch. I want to go back to Regal Palace with you." Hehe. Ngumiti lang si Tyr, pero wala siyang ipinangako sa kanya. Pagkatapos, sabay na pumunta ang dalawa sa Regis Tower. Nakaupo pa rin si Regis at nangingisda sa tabi ng parehong lawa. Hindi na niya kailangan pang magpanggap ngayong tumahimik na ang lahat sa pamilya. Mukhang nasa mabuting kalusugan ang matanda. Senior White. Lolo. Bati ni Tyr at Olympias habang papalapit sa kanya. Tumango si Regis bilang tugon. Tinanong niya, "Naghilom na ba ang mga sugat mo sa katawan? Ano ang pakiramdam mo?" "Halos fully recovered na ako." Sagot ni Tyr, "Hindi na big deal. Salamat, Senior White, sa iyong tulong." Hahaha. Tumayo si Regis at ibinaba ang hawak na pamangwit. "Tama si Dylan," sabi niya habang sinusuri si Tyr. "Sa huli, kailangan kong umasa sa tulong mo para harapin ang panloob na paghihimagsik ng pamilya. Kaya Tyr, binibigyan kita ng mga salvo fruits na iyon kapalit ng iyong tulong sa pinipigilan ang mga panloob na paghihimagsik ng pamilyang White. Sa kasong ito, wala tayong utang sa isa't isa." Ngumiti si Tyr at hindi sumagot. Si Olympias naman ay nagsasabunutan ng damit habang humihinga.
Sabi niya, Lolo, dahil wala tayong masyadong gagawin sa White family ngayon, babalik ako sa Regal Palace kasama ang boss ko. Bibisitahin kita kapag may pagkakataon. No way. Pwede na bumalik si Tyr, but you must stay here. Tahimik na tinanggihan ni Rehis ang kahilingan ni Olympias. Ikaw naman ang matriarch eh. Nag-aalalang saway ni Olympias, ayokong maging matriarch, Lolo. Maghanap ka na ng iba para gagawa ng trabaho. Isa pa, may asawa na ako, at hinihintay pa rin ng asawa ko ang pagbabalik ko sa Regal Palace. End of discussion. Kailangan mong panatilihin ang posisyon bilang matriarch. Giit ni Rehis. Ayos lang kung ayaw mo talaga. Makukuha mo ang iyong tiyo Dylan. Maaari kang umalis kapag bumalik siya. Galit na inihakbang ni Olympias ang kanyang mga paa. Lolo, hindi sigurado ang kinaroroonan ni Tiyo Dylan. Saan ko ba siya hahanapin para sayo? Anyway, ayoko, bahala na. Gusto kong bumalik kay boss. With that, lumingon si Olympias para tingnan si Tyr. Bamulong siya, boss, kailangan mo akong tulungan na hikayatin ang aking lolo. Nakapagtataka, wala sa karakter ang reaksyon ni Tyr. Kumbinsido siya sa kanya, tanging, dahil gusto ka ni Senior White na manatili rito, dapat kang manatili. Boss, anong pinagsasabi mo? Hindi makapaniwalang tumingin si Olympias kay Tyr, iniisip na baka nagkamali siya nang narinig. Boss, ano bang problema mo ngayon? Paano mo nasabi ang ganito? Nangako ka na ibabalik mo ako sa dati. Nakangiting sabi ni Tyr, well, iba na ang sitwasyon ngayon. Tumawa ng malakas si Rehis sa gilid at sinabing, you guys can talk it out. Nagkataon na nakahuli ako ng 2 isda ngayon. Ipapaluto ko si Uncle Ortwan, at kakainin natin sila mamaya. Hindi kita susunduan pagkatapos kumain, Tyr. Oo naman. Tumango si Tyr. I appreciate everything you did for me, Senior White. Tinapik ni Rehis ang balikat ni Tyr at sinabing, have a good chat. Umalis si Rehis dala ang fish barrel, habang si Tyr at Olympias ay nakatayo pa rin sa tabi ng lawa. Nang muling tingnan ni Olympias si Tyr ay namula ang mukha nito sa galit. Wala na siyang respeto sa kanya tulad ng dati. Ang kanyang dating saloobin ng pagharap kay Tyr sa Regal Palace ay muling sumibol. Tyr, anong ginagawa mo? Seryoso ka bang ginagawa ito sa akin pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sayo? Ungol ni Olympias habang hawak siya sa kwelyo. Alam mo na ayaw kong manatili dito. Imbes na tumalikod ka, may lakas ka ng loob na hilingin sa akin na manatili. Ano ang iniisip mo? Ikaw ang Palace Master ng Regal Palace, at ako ang hari ng Regal Palace. Gusto mo ba talaga akong iwan dito? Ano pa ba ang dapat kong gawin? Ollie, kung gusto mong manatili dito o hindi ay wala sa akin, mahinang paliwanag ni Tyr. Ito ay isang sagot na kailangan kong ibigay sa iyong lolo at sa pamilyang White. Kabanata 1736. Dalawang makapangyarihang imperyong celestial. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan, sagot ni Olympias. Alam kong naintindihan mo ang mga salita ko. Naniniwala akong kinausap mo si Old Zab nitong mga nakaraang araw, panatag na sabi ni Tyr. Mas naiintindihan niya ang mga bagay na ito kaysa sa iba sa amin. Kung talagang nagmamalasakit ka sa iyong pamilya, dapat kang manatili dito. Ito ay pansamantalang pagsasaayos lamang. Huwag mag-alala tungkol sa pananakit ng mga tao sa iyong pananatili. Sinusuportahan ka ng lolo mo, kaya walang nang ahas na suweyan ka. Maging ang Tiyo Ansel mo ay kailangang tretuhin ka ng may paggalang. Boss, kailangan ba ito? Bumitaw si Olympia sa pagkakahawak sa kwelyo ni Tyr. Pero ayoko talagang manatili dito. Sa tingin mo, hanggang kailan ako dapat manatili dito? Sagot ni Tyr, hanggang sa bumalik si Dylan. Alam mo na ngayon ang sitwasyon ng pamilyang White. Hindi na nagpakita si Eldrayan pagkatapos ng malaking gulo na nangyari sa pamilya, na nagpapahiwatig na malamang na wala na siyang buhay. Kasabay nito, ang pamilya ay nagdusa ng malaking pagkawala ng lakas dahil sa panloob na paghihimagsik na ito. Maraming mga kredo at makapangyarihang mga organisasyon sa sinaunang martial arts world ang dapat nakatutok sa pamilya. Ang pamilya ay lalamunan ng ibang puwersa kung sila ay hindi pinansin. The reason your grandfather wants to keep you as the matriarch is that he wants to tie Regal Palace and the White family together.
Gusto niyang protektahan ng organisasyon natin ang White family hanggang sa bumalik si Dylan. Nakita na ni Tyr ang lahat ng ito. Sa pagkakataong ito, ang labanan sa tugatog ng transformation sa pagitan ni Tyr at Clovis ay walang alinlangan na ipapalabas sa buong sinaunang martial arts world. Walang alinlangan na si Tyr ay itinuturing na pinakamalakas na tao sa sinaunang martial arts world, lalo na sa panahong ito kung saan nananatiling nakatago ang lahat ng demigod. Dahil ang lakas ng pamilyang White ay hamina, kailangan nilang itali ang kanilang mga sarili sa isa pang pangunahing manlalaro upang matulungan silang malampasan ang mga paghihirap. Kung nais ng ibang pamilya na gumawa ng hakbang laban sa mga White, dapat din nilang isaalang-alang ang Regal Palace. Si Olympia ay isang hari ng Regal Palace at ang matriarch din ng White family. Siya ang perpektong tao na magbigki sa Regal Palace at sa pamilyang White. Iyon ang layunin ni Regis sa buong panahon. Boss, kahit hindi ko hawak ang posisyon bilang matriarch, makakatulong pa rin tayo kapag may problema ang White family, Olympia's proposed. It's not the same, sagot ni Tyr. Ang iyong lolo ay hindi magiging kalmado hanggang sa araw na ang Regal Palace ay tunay na nakatali sa pamilyang White. Ang pagpigil sa ibang mga creed ay hindi rin magiging sapat kung hindi ikaw ang matriarch. Naniwala ka ba talaga na binigyan ako ng 5 prutas ng salvo na iyon ng libre? Anyway, just stay here with peace of mind for the time being. Pagbalik ng Tito Dylan mo, pwede ka nang magbitiw at ibigay sa kanya ang renda. Then it's going to take forever. Boss, sa tingin mo saan siya nagpunta, at sa tingin mo kailan siya babalik? Malungkot na tanong ni Olympias. Saglit na nag-isip si Tyr, bago sumagot, sinabi sa akin noon ni Senior Regulus na kinuha ni Dylan ang Sword of Grace. Ipinaalam niya sa kanya na pupunta siya sa isang lokasyon kung saan siya kinakailangan. Wala akong ideya kung saan siya nagpunta, ngunit may pakiramdam ako na kapag bumalik ang iyong tiyo Dylan, tiyak na pukawin niya ang mga bagay-bagay sa isang malaking paraan. Hindi na nagsalita pa si Olympias matapos silang hikayatin ni Tyr. Ang sitwasyon ay hindi na kasing simple kung gusto niyang manatili o hindi. Hindi niya napigilan ang sarili dahil napakaraming pusta ang nasasangkot. Pagkatapos ng usapan, sabay na pumasok ang dalawa sa Regis Tower. Uminom si Tyr ng kalahating bote ng alak kasama si Regis. Nang hapong iyon, iniwan ni Tyr ang pamilyang White at bumalik sa Regal Palace. Nang umalis siya, pinaalis siya ni Olympia sa lungsod. Bago sila maghiwalay, sinabi lang ni Olympia sa kanya, Boss, kapag bumalik ka, kailangan mong sabihin kay Old Zab na ako na ngayon ang matriarch ng pamilyang White, at siya rin, ay dapat magsikap. Haha, don't worry. I will definitely convey the message. With that, sumakay na si Tyr sa kotse at nagmaneho pabalik sa Regal Palace. Kasabay nito, sa nagngangalit na kabundukan na kahabaan ng daan-daang milya sa likod ng Imperial Capital City. 2 taluktok ang nakatayo sa pinakamataas na punto ng bundok. Malapit nang matapos ang taglamig, at papalapit na ang tagsibol, ngunit nakatambak pa rin ang snow sa 2 taluktok na ito. Kumapit ang frost sa mga sanga ng puno, at may kumot na puti sa paligid. Isang siyam na palapag na tore ang nakatayo sa tuktok ng bundok sa silangan. Ang tore na iyon ay pininturahan ng madilim na pula, na para bang nabuhusan ng dugo. Ito ay naging ganong kulay pagkatapos ng mga taon ng pag-ulan. May isang patio sa tuktok ng bundok sa kanluran. Ang looban ay puno ng lahat ng uri ng kakaibang bulaklak at halaman, kahit na ang buong bundok ay nababalutan ng nyebe at napakalamig. Ang mga bulaklak ng tagsibol ay namumulaklak dito na parang nasa sarili nilang maliit na mundo. 2 taluktok ng bundok at 2 gusali ang nakatayong magkasalungat, na para bang ang bawat gusali ay nangingibabaw sa isang rehiyon, ngunit sila rin ay tila mga kasama. Isang lalaking may mahabang buhok na nakasuot ng pulang damit ang nakaupo sa pinakamataas na palapag ng pulang tore sa silangan, tumutugtog ng alto at nakatingin sa malayo sa mga oras na ito. Ang taong ito ay mukhang hindi mula sa modernong panahon. Sa halip, siya ay tila isang sinaunang iskolar na naglakbay ng panahon hanggang sa makabagong panahon. Siya ay tumutugtog ng alto habang ang kanyang mga daliri ay umiindayog sa mga kwerdas, ngunit ang instrumento ay walang tunog. Belisarius, my old pal, hindi ka ba nagsasawa sa pagtugtog ng instrument na ganito araw-araw? Pagod na akong marinig ito.
Isang nangingibabaw na boses ang nagmula sa isang lugar sa kabila ng courtyard, na parang kulog na sumasabog sa hangin. Kahit walang tunog ang alpa ni Maxim, pinagalitan pa rin siya ng lalaking iyon. Naririnig kaya ng lalaki ang walang tunog na himig na nagmula sa alpa. Ang Dragon Squad ng Celestial Empire ay sinasabing sinusuportahan ng dalawang makapangyarihang mandirigma. Ang isa sa kanila, si Maxim Belisarius, ay binyansagang faceless. Siya ay kilala sa kanyang walang kapantay na madiskarteng kakayahan. Ang isa pang lalaki ay kilala sa kanyang pambihirang talam ng talam na may kakayahang ipagtanggol ang bansa. Ang kanyang pangalan ay Spartacus, kilala rin bilang World Breaker. Parang parehong makapangyarihang mandirigma talaga ang nanirahan dito. Narinig ni Maxim ang boses ni Spartacus mula sa kabilang panig. Tumayo siya mula sa alpa sa kanyang harapan at naglakad patungo sa gilid ng pulang tore. Pagkatapos, tumingin siya sa malayo sa abot tanaw. Nagsimulang mamula ang mga mata ni Maxim sa puntong ito. Ang mga pattern na kahawig ng 8 trigram ay hindi malinaw sa kanyang mga mata na tila napaka-magical. Anong nakita mo? Muling umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ni Spartacus na may bakas ng pagkaapurahan sa kanyang tono sa pagkakataong ito. Ang mata ng halimaw. Ang damo ay malalanta ng daan-daang milya, ang mga kakaibang pangyayari sa mga mata ng halimaw ay lilito, at ang daan patungo sa Hellsby Mountain ay haarang, sagot ni Maxim. Bakit ito nangyayari? Nagtataka si Spartacus. Pumikit si Maxim at muling iminulat ang mga ito pagkaraan ng mahabang panahon. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay ganap na bumalik sa kanilang karaniwang kailanawan. Ilang beses siyang huminga ng malalim. Sa wakas ay naglabas siya ng 2 salita. Ang lupain ng dragon. Sandaling tumahimik naman si Spartacus. The time has come for the chosen one to enter Hellsby Mountain, gumagalaw ang figure ni Maxim habang nagsasalita. Nakatayo pa rin siya sa siyam na palapag ng Red Tower sa huling segundo, at narating na niya ang ibaba ng tore sa susunod na segundo. Nang muli siyang nagpakita, 1 kilometro na ang layo niya. Aalis ka ba sa bundok? Muling tumunog ang boses ni Spartacus, bakas ng pagkagulat sa tono niya. Wala akong choice kundi umalis. Kabanata 1737. Nalanta ang damo sa 100 kilometro. World Breaker, gumamit ka ng slash para sugpuin ang maraming demigod sa sinaunang martial arts world noon, sagot ni Maxim. 2 dekada ng kapayapaan ang dinala mo sa Celestial Empire. May 2 ka pang laslas sa iyo. I would have met the maker if I had to let out those 2 slashes. Old pal, you must be planning something that involves my slashes again. Mukhang alam ni Spartacus ang nangyayari. Hindi ako mapipilitang manatili dito ng 60 taon kung hindi dahil sa pukana mo. Napangiti ng mahina si Maxim at sumagot, tatandaan ng mga tao ang iyong mga kontribusyon. Dapat maghanda ka. Sa lalong madaling panahon, maaaring kailanganin mong ilabas ang pangalawang slash na iyon. Ito ang iyong kapalaran. Ha! Ngumisi si Spartacus. Ramdam na ramdam niya ang likaw niyang ekspresyon sa mga oras na ito kahit na malayo ang hiwalayan nila. Samantala, sa paanan ng Hellsby Mountain, sa base camp ng Dragon Squad. Nawala sa lugar na ito ang kapayapaan at katahimikan na dating taglay nito. Sa loob ng 1 araw, ang ilog, na matagal nang nagyelo, ay natunaw at bumubulusok ng walang katapusan. Mabilis ding natunaw ang nyebe sa lugar. Sa puntong ito, lumilitaw na uminit ang dating nagyelo na mundo. Naka-cross-legged si Silas sa nagyayelong ilog, habang pinagmamasdan ang mga glacier sa paligid niya na pumutok pa. Ang tubig ng ilog sa kalaunan ay tumaas sa hangin mula sa ilalim ng ilog at gumulong hanggang sa ilalim. Buntong hininga. Hindi napigilan ni Silas na mapabuntong hininga. Pagkatapos, tumayo siya at bahagyang itinulak ang kanyang mga paa sa lupa, tumalon sa ilang piraso ng yelo na lumulutang sa ilog sa bilis ng kidlat. Maya-maya ay bumalik siya sa dalampasigan. Panginoon ko! Green Dragon, Black Turtle, Tanya, Grizzly Bear, at isang malaking bilang ng mga miyembro ng Dragon Squad ay nagtipon sa baybayin sa oras na ito. Solemn na ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat. Kaninang umaga, ang mga patak ng nyebe sa aking bakuran ay nalanta. Medyo nanlumo si Tanya. Sa gilid, pinandilatan siya ni Grizzly Bear at sinabing, anong klaseng timing ito? Paano ka nag-aalala tungkol sa iyong mga bulaklak?
Wala kang alam sa kahit ano. Binalik ni Tanya ang titig na galit na galit. Hindi lang ang snowdrops ko ang nalanta. Lahat ng bulaklak at halaman sa loob ng ilang kilometro sa mata ng halimaw ay nalanta. Ang lahat ay tumingin sa paligid ng hindi sinasadya. Bigla nilang naramdaman na nalanta ang lahat. Hindi lang ito isang radius ng ilang kilometro, kundi 100 kilometro, malamig na sabi ni Silas, pagkatapos ng mahabang katahimikan. Nagulat ang lahat, Panginoon ko, ano ang nangyayari? Hindi ko alam ang mga detalye, ngunit ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay dapat na may kinalaman sa mata ng halimaw. Tumingin sila sa direksyon kung saan naroon ang mata ng halimaw pagkatapos sabihin iyon. Para bang isang bulkan ang sumabog at isang kakaibang pangyayari ang dumapo sa lupa, isang pulang sinag ng liwanag ang dumiretso sa kalangitan, na bumubuo ng isang napakalaking puyo ng tubig sa hangin. Ang temperatura ng kanilang nakapaligid na lugar ay tumaas sa isang nakababahala na bilis. Mula nang maganap ang lindol kagabi, ang mata ng halimaw ay nagsimulang pumutok ng walang tigil hanggang ngayon. My lord, I went to the mata ng halimaw kaninang umaga para imbestigahan ang lugar. Itinago ni Black Turtle ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay. Hindi sigurado ang kanyang tingin. Iniulat niya, ang kalsada kung saan pinamunuan ni Kin ang koponan sa likod ng mata ng halimaw patungo sa Hellsby Mountain 20 taon na ang nakalipas ay ganap na gumuho, at ngayon ay naharang. Nawala na ang dating daan at may lalabas na bago, ngunit ang bagong daan na ito ay hindi madaling lakbayin. Matapos sabihin iyon ni Silas ay hindi na niya nilingan ang mata ng halimaw na patuloy pa rin sa paglabas sa ere. Agad siyang tumalikod at naglakad patungo sa nayon. Si Druce, ang dating namamahala sa Dragon Squad na na-freeze sa isang ice sculpture, ay nakasquat pa rin doon na parang monumento sa pasukan ng village. Dumagundong. Biglang umalangaw-ngaw ang kulog mula sa kawalan sa puntong ito, na para bang hindi mabilang na mga bomba ang sumabog sa hangin. Ang buong base ng Hellsby Mountain ay nanginginig ng malakas. Si Silas at ang iba pa, nakababalik lang sa nayon, ay nagmamadaling tumingin sa direksyon ng mata ng halimaw at napansin ang isang napakalaking ulap ng kabute na namumuo sa kalangitan. Ang ulap ng kabute ay sumabog, naglabas ng isang torrent ng pulang likidong malamagma sa hangin. Kung saan man ito nahulog, ito ay naging isang dagat ng apoy. Pumutok na talaga ang mata ni halimaw. Kung hindi ito naharang, natatakot ako na baka may mangyari sa paanan ng Hellsby Mountain. Naging mas solemn na ang ekspresyon ni Silas. Nang malapit na niyang dalhin ang mga miyembro ng Dragon Squad sa mata ng halimaw, may biglang kaluskos na nagmula sa pasukan ng village. Anong nangyayari? Nang tumingin ang lahat sa pinanggalingan ng tunog, nakita nilang biglang gumalaw si Druce na parang sculpture na na-freeze. Hindi mabilang na mga bitek ang lumitaw sa katawan ni Druce sa sumunod na segundo. Pagkatapos, nang wala sa oras, isang maningning na puting liwanag ang sumambulat, at si Druce, na inaakalang patay na, ay kumawala mula sa yelo. Kulay snow white siya at may hawak na smoking pipe sa kamay. Naipon ang puting frost sa kanyang kilay, balbas, at buhok. Tumayo siya at naginat saglit sa bewang. Pagkatapos noon, kumislap ang kanyang figure at bumaril patungo sa mata ng halimaw. Nagpalitan ng tingin ang lahat. Hindi ba't patay na ang iyong huling guro? Kakabuhay lang ba niya? Nagulat na tanong ni Green Dragon kay Grizzly Bear. Ako ay walang alam tulad mo. Ang Grizzly Bear ay mukhang natulala. Hindi niya rin maintindihan ang nangyayari. Samantala, nagsimulang bumuhos ang magma na nagmula sa mata ng halimaw na parang isang flash flood. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang radius ng ilang kilometro ay nagbago mula sa yelo at nyebe tungo sa mga dagat ng apoy. Ang bilis ni Druce. Tinakpan niya ang layo na 12-dosenang kilometro sa loob ng 20 minuto. Walang emosyon ang mukha niya nang makita ang mainit na magma na patuloy na bumubulusok. Marahil ay tinatakanan niya ang huling hininga ng buhay sa loob ng kanyang katawan sa buong panahon para lamang sa darating na araw na ito. Dapat iyon ang kanyang huling layunin sa buhay. Ang nakakapasong mainit na lava na iyon ay patuloy na bumubulwak kung hindi ito ititigil, lahat ng buhay ay nawala sa loob ng 12-dosenang kilometro pagkatapos ng kalahating araw. Maya-maya lang, isang ungol ang lumabas sa lalamunan ni Druce. Ibinalik niya ang kanyang katawan upang humarap sa langit at marahas na nanginginig sa susunod na sandali. Hindi mabilang na mga bugzo ng malamig na hangin ang lumabas sa kanyang katawan.
Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagyelo sa isang kisap mata na kumakalat sa lahat ng direksyon sa bilis na nakikita ng mata. Nang ang mainit na lava, na patuloy na kumakalat sa lahat ng dako, ay sumalubong sa hamog na nagyelo, ito ay agad na nagyelo. Ang eksena ay medyo mahiwaga. Ito ay parehong kagulat-gulat at kahanga-hanga. Ano? Anong klaseng paraan ito? Dinala rin ni Silas ang isang grupo ng mga miyembro ng Dragon Squad dito sa oras na ito. Laking gulat nila nang makitang direktang pinalamig ni Drus ang pagkalat ng lava na bumubulusok sa mata ng halimaw gamit ang malawak na malamig na hangin na nagmumula sa kanyang katawan. Mukhang may dahilan si Drus kung bakit niya pinalamig ang kanyang katawan sa harap ng pasukan ng Nayon noong siya ay naghihingalo. Dapat may isang eksperto na naglatag ng plano sa likod niya, sabi ni Silas na kumikinang ang kanyang mga mata. Maxim. Isang pangalan ang pumasok sa isip ni Silas sa puntong ito. Kabanata 1738. Pinipigilan ni Drus ang mata ng halimaw. Ang malamig na hangin na ibinuga mula sa katawan ni Drus ay mabilis na nagyelo sa paligid ng daan-daang metro. Patuloy na umaagos ang mainit na lava dahil sa pagputok ng mata ng halimaw. Nakatayo lang si Drus habang lalong lumalakas ang malamig na hangin na tumataka sa kanyang katawan. Panginoon ko, dapat ba tayong pumunta doon at tumulong? Umakyat si Tanya at sinabi kay Silas, bagamat pinalamig ni Drus ang lava sa maikling panahon, ang lava sa mata ng halimaw ay patuloy na bumulwak. Hindi ko akalain na makakatagal siya. Sa mahabang panahon, si Silas ay tahimik. Dahil inayos ni Maxim si Drus na pumunta dito, dapat ay mayroon siyang mga dahilan. Sa wakas ay sinabi niya habang umiiling, hindi namin responsibilidad na mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Gayon din, hindi kami makakatulong sa kasong ito. Tama si Silas. Sa ngayon, sa isang malaking halaga ng lava spurting out sa mata ng halimaw ay patuloy na wala silang magagawa upang makatulong. Kahit na maraming transformation powerhouses dito, nakatitig lang sila sa mata ng halimaw nang walang magawa. Sa pagkakataong ito, ang mga halaman sa loob ng radius na 100 kilometro mula sa mata ng halimaw ay nalanta lahat, na para bang ang kanilang asensya ay hinigop ng hindi kilalang puwersa. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay mas komplikado kaysa sa isang simpleng pagsabog. Ang mata ng halimaw ay gumawa ng malakas na ingay sa puntong ito, na para bang nuclear bomb ang sumabog sa loob nito. Isang malakas na boom ang tumunog, at isang malaking stream ng lava ang sumugod sa kalangitan at nagsanib sa hugis ng isang apoy na dragon. Isang nakakabinging dagandong ang pinakawalan nito habang lumilipad patungo sa direksyon ni Drus. Ito. Masyadong magical. Ang mga bagong miyembro ng Dragon Squad tulad ni na Green Dragon at Black Turtle ay lubos na natulala nang makita nila ang eksenang ito. Malaki ang epekto ng kanilang nakita ngayon sa kanilang pananaw sa mundo. Maging si Silas ay seryoso nang makita ang apoy na dragon. Baka sa mukha niya ang pagtataka. Ang dragon na apoy, na gawa sa lava, ay daan-daang metro ang haba. Umuungol ito habang humahanggos patungo kay Drus. Si Drus, na naroot on the spot sa buong oras, ay biglang iwinagayway ang tubo sa kanyang kamay. Sumunod, mabilis siyang sumugod patungo sa apoy na dragon. Boom boom boom. Ang katawan ni Drus ay natatakpan ng makapal na layer ng nagyayelong aura. Sa wakas, nabangga niya ang apoy na dragon habang hawak ang tubo sa kamay niya. Nagsimulang mabasag ang dragon na apoy, at hindi mabilang na mga ball ang apoy ang nahulog mula sa langit, na lumikha ng isang eksena na maaari lamang lumitaw sa isang senaryo ng katapusan ng mundo. Pagkatapos noon, pinilit ni Drus ang apoy na dragon na iyon na patuloy na umatras pabalik sa mata ng halimaw. Sa paanan ng Hellsby Mountain, ang mata ng halimaw ay nakatago sa ilalim ng isang pabilog na bunganga. Isa itong napakalaking lava pit na may diameter na 50 metro. Kung gumamit ng drone para kunan ito ng larawan mula sa langit, ang lugar na ito ay magiging kamukha ng mata. Iyon ay kung paano nakuha ng mata ng halimaw ang pangalan nito. Ang dragon na apoy na gawa sa lava ay pinilit ni Drus pabalik sa mata ng halimaw. Kumukulo at umaalingaw-ngaw pa rin, na para bang anumang oras ay may sesabog na naman. Sa oras na ito, nakatayo si Drus sa gilid ng mata ng halimaw. Isang nagngangalit na malamig na hangin muli ang bumungad sa kanyang buong katawan. Sa sumunod na segundo, tumalon talaga siya at direktang tumalon sa mata ng halimaw. Tumalon siya dito.
Nang nasaksihan nila ang eksenang ito, lahat Silas at ang iba pa ay nagulat. Lahat sila ay sumugod patungo sa mata ng halimaw. Nawala ang kakaibang phenomena na nagmumula sa mata ng halimaw matapos itulak ni Drus ang apoy na dragon na iyon pabalik. Habang hinahampas ng umaagos na magma ang paligid ng mata ng halimaw at nagyelo, ilang sandali pagkatapos noon, ang paligid ay nabalot ng walang anuman kundi madilim na bagay para sa nilalang. Lahat ay sumugod sa gilid ng mata ng halimaw. Hindi na nakita si Drus sa ibaba. Natural lang na maging abo ang katawan ng tao sa sandaling tumalon si Drus sa kumukulong hukay ng lava. Sa isang kalabog, lumuhad sa lupa si Grizzly Bear na namumulang mga mata. Si Silas at ang iba pa ay natahimik lahat. Susunang kumikinang na hamog na nagyelo biglang lumitaw sa ibabaw ng mata ng halimaw. Sa ilalim ng hamog na nagyelo, ang lava ay makikitang kumukulo. Dati may kalsada sa kabilang side ng mata ng halimaw. Nasa likod daw ng mata ng halimaw ang kalsadang patungo sa Hellsby Mountain. 20 taon na ang nakalilipas, pumasok si Kin at ang kanyang koponan sa likod ng Hellsby Mountain sa pamamagitan ng kalsadang iyon. Ngayon, ang abnormalidad ng mata ng halimaw ay sa wakas ay napigilan ni Drus, ngunit ang lalaki ay namatay sa pinakamalupit na paraan. Natahimik ang lahat. Halata ang lungkot sa kanilang mga ekspresyon. Huwag kang malungkot. He's already dead for a very long time, sabi ng isang boses mula sa likod ng lahat sa puntong ito. I've sealed his last breath of vitality with a metaphysical technique. Ang layunin ay upang ihinto ang kakaibang kilusan na ipinakita ng mata ng halimaw ngayon. Sa oras na iyon, mayroon din akong pahintulot bago ko ginawa ang desisyon na ito. Nakarating ang boses sa grupo bago pa man makita ang lalaki. Pagkatapos ng 7 o 8 segundo, isang pulang figure ang lumitaw sa di kalayuan mula sa isang lugar na malayo. Nakasuot siya ng pula, mahaba ang buhok, at medyo gwapo. Ang lalaking ito ay si Maxim. Walang nakakaalam ng sikreto ni Maxim sa likod ng pagpapanatili ng kanyang kabataan. May ilan na nag-isip na uminom siya ng wonder drug. Sa teorya, ang taong ito ay higit sa 100 taong gulang sa taong ito, at siya ay naging ganito 60 taon na ang nakalilipas ng biruin niya si Spartacus na ilabas ang slash na iyon sa mga demigod. Pagkalipas ng 60 taon, ganoon pa rin ang hitsura niya. Iminungkahi ng kanyang hitsura na malamang na siya ay nasa 30s o 40. Si Maxim ay hindi lumakad hanggang sa mata ng halimaw. Sa halip, mukhang nag-teleport siya. 100 metro pa rin ang layo niya sa 1 segundo at 80 metro ang layo sa susunod. In a matter of seconds, nasa harap na siya ng lahat. Pagbati, Senior Belisarius. Sa harap ng napakahusay na mandirigma ng Dragon Squad, kahit si Silas ay nagawang ituring ang kanyang sarili bilang isang junior sa harap ni Maxim, hindi banggitin ang iba pang miyembro ng Dragon Squad tulad ng Green Dragon sa likod niya. Hindi na kailangang maging magalang. Bahagyang tumango si Maxim. I expected there would be such day back then, sabi ni Maxim habang matamang nakatitig sa mata ng halimaw na nasa harapan niya. Ngunit hindi ko inaasahan na darating ito ng mas maaga. Sa kabutihang palad, ang lahat ay nahulog sa tamang oras. Senior Belisarius, ano ang sitwasyon sa likod ng Hellsby Mountain? Tanong ni Silas. Ngayon ang mata ng halimaw ay hindi na kayang pigilan ang kanyang pagkabalisa. Magkakaroon ng sakuna sa loob ng radius kung hindi dahil kay Drus. Bukod dito, lahat sa loob ng 100 metro ng aming lokasyon ay nalanta. Ang esensya ng kanilang pag-iral ay lumitaw na nawala. Nakakatakot na masaksihan ang lahat ng ito. Ngumiti ng mahina si Maxim at sinabing, "Don't worry, this is a chance. It's not a disaster. Isang pagkakataon." Bumilis ang tibok ng puso ng lahat nang marinig ang sagot. Tama. Ang Hellsby Mountain ang simula ng lahat ng bundok ng Celestial Empire at ang lugar ng kapanganakan ng terrain ng dragon, paliwanag ni Maxim. Ang terrain ng dragon na ito ay nakatago sa likod ng mata ng halimaw. Kabanata 1739. Kailangan mo ng gintong pagkakataon upang maging isang demigod. Ngayon na ang lupain ng dragon ay nagising at nasisipsip ang kakanyahan ng buhay sa lugar, ito ay isang natural na pangyayari para sa mga nakapaligid na halaman na nalalanta. Ang lupain ng dragon. Maraming tao ang nakahinga ng malalim sa malamig na hangin nang marinig nila ang mga salitang iyon. Walang sino man ang maniniwala na ang mga mahiwagang bagay tulad ng terrain ng dragon ay umiiral sa totoong buhay.
Gayunpaman, kapag ang dalawang salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Maxim, walang sino man ang maaaring magduda. Ang pagkakaroon nito ng mas matagal pa. Tanong ni Silas, nagising ang lupain ng dragon. Ano ang ibig sabihin nito? Paliwanag ni Maxim, ibig sabihin, isa pang demigod ang isisilang sa mundong ito. Ang terrain ng dragon ay tumutulong sa mga tao na maging demigods. Oo. Gayunpaman, hindi lahat ay maaaring makapasok sa demigod realm sa tulong ng terrain ng dragon, maliban kung sila ang pinili na may malaking swerte, paliwanag ni Maxim. Kung hindi ito ang kaso, karamihan sa mga tao ay maaaring hindi makayanan ang epekto ng kalupaan ng dragon. Ang mga may espesyal na pangangatawan, syempre, ay maaaring gumamit ng kalupaan ng dragon para makapasok sa demigod realm. Nang marinig niya ito kay Maxim, biglang may naisip si Silas. Hindi ba't si Tyr, the chosen one ang tinutukoy ni Maxim? Mayroon bang paggising sa lupain ng dragon na may kinalaman ba sa 5 librong binanggit mo kanina, Senior Belisarius? Gusto mo bang pumunta si Tyr sa Hellsby Mountain at hanapin ang terrain ng dragon? Tanong ni Silas. Nakangiti si Maxim habang nakatingin kay Silas, ngunit hindi siya nakasagot kaagad. Tumalon siya sa mata ng halimaw, pagkatapos humakbang pasulong. Si Maxim, na kumikinang na pula sa buong katawan, ay lumukso mula sa ibaba na may isang dakot ng mainit na lava sa kanyang kamay sa susunod na segundo. Patuloy na kumulo ang lava sa kanyang mga kamay. Tumagal lang ng ilang segundo si Maxim bago muling ibuhos ang lava sa mata ng halimaw. May porma sayon sa labas ng Hellsby Mountain. Dati, may daanan na direktang patungo sa loob ng Hellsby Mountain, ngunit ang daanan na ito ay gumuho na dahil sa kakaibang pangyayari sa mata ng halimaw. Makakapasok ka lang sa Hellsby Mountain sa pamamagitan ng mata ng halimaw kung gusto mong mahanap muli ang terrain ng dragon. Sabay-sabay na sumimangot si Silas at ang iba pa. Nasaksihan nila mismo kung gaano kakilakilabot ang magma sa mata ng halimaw. Paano sila makapasok sa Hellsby Mountain sa pamamagitan ng mata ng halimaw? Si Maxim ay lumitaw na walang pakialam, na parang kontrolado ang lahat. Dinala niya si Silas sa gilid at hinimok siya, kailangan mong magpadala ng ahente mula sa Dragon Squad para dalhin ang Celestial Sword at gumawa ng ilang paghahanda. Sa pagkakataong ito, personal akong pupunta sa Komodo Island para makilala si Tyr. Senior Belisarius, gusto mong pumunta dito si Tyr at pumasok sa Hellsby Mountains para hanapin ang terrain ng dragon. Malakas na pagtataka ni Silas. Tama. Ilang araw lang ang nakalipas, si Tyr at cultivation level was enhanced to the peak of transformation, sabi ni Maxim sabay tango. Siya ay qualified na pumasok sa terrain ng dragon at maabot ang demigod status. Gayun din, ang pangalawa sa 5 aklat ng kababalaghan ay malapit nang dumating sa mundo. Gayunpaman, kung gusto mong pumasok sa mata ng halimaw, hindi ito magiging sapat. Kaya, hinihiling ko sa iyo ngayon na maghanda. Pagdating ng oras, maaari kang magpadala ng ahente mula sa Dragon Squad para samahan si Tyr sa Southern Sea. Southern Sea. Tama. Ang Iron Family mula sa Southern Sea ay ang pinakamahusay na forging family sa sinaunang martial arts world ng Celestial Empire, paliwanag ni Maxim. Ang pinakamatigas na sandata sa mundo ay ilalabas sa loob ng ilang araw. Tanging ang taong may suot na cutter armor ang ganap na makapagtatanggol sa gumagamit mula sa lava sa mata ng halimaw. Sa sinabing iyon, humakbang muli si Maxim at lumapit sa gilid ng mata ng halimaw. Nagsimula siyang gumawa ng mga kakaibang kilos gamit ang kanyang mga kamay, na para bang gumuhit siya ng selyo. Maya-maya, may pattern sa hugis ng 6 na puntos na bituin na lumitaw sa harap ni Maxim. Itinulak ni Maxim ang kanyang mga kamay patungo sa harapan, at ang mata ng halimaw ay mabilis na natakpan ng isang pattern sa hugis ng isang 6 na puntos na bituin. Boom! Lumilitaw na isang napaka-espesyal na reaksyong kemikal ang nagaganap sa sandaling natakpan ng pattern na ito ang ibabaw ng mata ng halimaw. Isang paputok na tunog ang sinundan ng isang gintong liwanag na tumalon sa langit mula sa mata ng halimaw. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ng mga ginintoang at mapalad na ulap ang maulap na kalangitan. Nagpalipat-lipat ito na parang isang Diyos na bumababa sa Earth. Nang makita ni Silas at ng iba pa ang eksenang ito, nagulat sila. Wala silang ideya kung ano ang ibig sabihin ng kakatrabaho lang ni Maxim, lalo na kung ano ang ibig sabihin nito.
Anuman, ang kanilang mga puso ay tumibok ng husto sa puntong ito, na para bang ngayon lang nila nasaksihan ang pinakahinding kapani-paniwalang bagay sa mundo. Kinabukasan, sa base camp ng Regal Palace sa Komodo Island. Nang bumalik si Tyr sa isla ng Komodo, kinaumagahan na. Nalaman na ni Jim at ng iba pa ang balita na babalik si Tyr. Umagang-umaga, naghihintay na rito sina Jim, Clifford, Juan, at iba pang hari. Walang nagsalita nang makabalik sila. Ipinagpatuloy nila ang kanilang wine drinking session. Sinabi rin ni Tyr sa lahat ang tungkol sa sitwasyon sa pamilyang White noong session at ang dahilan kung bakit hindi sumama sa kanya si Olympia sa session ng inuman. Pagkatapos ng sesyon ng pag-inom, medyo nawala si Jim. Bagamat nabali ang mga binti ng lalaking ito, tiwala siya sa simula hanggang sa huli. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakita ni Tyr ang isang bakas ng pag-aalis sa sarili sa kanyang mga mata. Old Zab, labas tayo para mamasyal. Tinulak ni Tyr ang wheelchair ni Jim at naglakad palabas na karating sila sa ilog makalipas ang ilang oras. Huminga ng malalim si Jim habang nakatingin sa kumukulong tubig ng Long River. Congratulations, boss. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi ni Jim, ngayong naabot mo na ang rurok ng pagbabago, isang hakbang ka na papalapit sa pagpasok sa demigod. Haha! Masyado pang maaga para sabihin. Napabuntong hininga si Tyr. Hindi ko alam kung anong uri ng kaharian ng demigod, ngunit alam ko na ang pagpasok sa demigod ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Kung hindi, ang mundo ay mapupuno ng transformations, at lahat ay magiging demigod. Kailangan mo ng magandang pagkakataon at malaking kapalaran para makapasok sa demigod, ngunit ang pagkakataong ito na makakuha ng kayamanan ay dapat na napakabihirang ngayon, kaya hindi ako maiinip. Totoo yan. Tumango si Jim. Tapos, biglang naging awkward yung atmosphere. Matandang Zab, si Ollie ay naninirahan na ngayon sa pamilyang White, at siya ang naging matriarch. Ikaw ba ay nalulungkot at hindi kumpiyansa dahil dito? Matagal nang magkakilala sina Tyr at Jim. Iyon ang dahilan kung bakit sa ilang mga oras, hindi sinasadya ni Tyr ang pagbigkas ng magsalita siya, ngunit sa halip ay pumunta sa punto. Hehe. Ngumiti ng mapait si Jim. Tinapik ng malakas ni Tyr si Jim sa balikat at sinabing, matandang Zab, isa kang hari ng Regal Palace, kaya hindi ako papayag na magkaroon ka ng ganoong emosyon. Malinaw na nakalimutan mo ang aming layunin. Pupunta tayo sa tugatog ng mundong ito, kaya tatapakan natin ang lahat at magiging nangungunang aso anuman ang kanilang katayuan bilang mga creed o matataas na tao mula sa Second World. Boss, gagawin ko ito, sabi ni Jim. Good. Anyway, may kausap si Senior Regulus mula sa Dragon Squad kanina, madiin na tumango si Tyr. Mukhang bagay sa iyo ang taong iyon. Gusto ko talagang makilala mo siya kung may pagkakataon. Tamang-tama kung tatanggapin kanya bilang kanyang disipulo. Kabanata 1740. May isang dragon pala sa ilog. Sino siya? Tanong ni Jim. Sumagot si Tyr, isang magaling na mandirigma ng Dragon Squad. Tinawag nila siyang Maxim Belisarius. Wala akong masyadong alam sa mga gawa niya, pero siguradong legendary existence siya. Marunong daw siya sa metaphysics at formation. Hindi ba ito ang parehong direksyon ng iyong pananaliksik ngayon? Ngumiti si Jim at tumango. Natural, siya ay sinaktan ni Maxim, ngunit itinatago niya ang kanyang nararamdaman. By the way, boss, sabi ni Jim, na parang may naisip siyang bigla. Noong wala ka, nagkaroon ng lindol sa Komodo Island. Si Knocker ay sumisid sa ilalim ng tubig pagkatapos ng lindol at natuklasan ang isang mahiwagang lugar doon. Anong klaseng lugar yan? Nagulat si Tyr. Ano ang naging sanhi ng lindol? Hindi ko maipaliwanag sa iyo sa ilang pangungusap lamang, sabi ni Jim. Dapat kang pumunta at tingnan ito ng mag-isa. Okay. Tinabi ni Tyr si Jim at naglakad patungo sa kabilang dulo ng ilog. Tumungo si Knocker sa parehong direksyon halos makalipas ang 10 minuto, bitbit ang dalawang set ng diving equipment sa kanyang likod. Anong nahanap mo dyan? Tanong ni Tyr. May dragon pala sa ilalim ng ilog. Sagot ni Knocker. Anong klaseng biro ito? Ang unang naisip ni Tyr nang marinig ang mga salita ni Knocker ay maaaring nadadaldal siya o kaya'y labis na uminom sa tanghali. May dragon pala sa ilalim ng Long River. Anong klaseng ang sinasabi ni Knocker?
Bahagyang kinabahan si Knocker nang makita ang hindi makapaniwalang si Tyr, kaya mabilis niyang pinaliwanag ang sarili. Boss, I swear I'm not pulling your leg. That day, isang lindol ang tumama sa Komodo Island, at isang puyaw ng tubig ang lumitaw sa ibabaw ng Long River, na para bang isang dragon ang sumisipsip ng tubig. Dahil sa curiosity, tumalon ako sa ilalim ng ilog upang makita kung ano ang nangyayari. Sa huli, nahanap ko ang gate ng palasyo sa ilalim ng ilog. Sinuportahan ng mga pangunahing isla sa isla ng Komodo ang pangunahing katawan ng palasyo. Gusto kong lumapit at tingnan, ngunit hindi ako sigurado kung ang gate ay nabighani ng isang tao. Kahit anong pilit ko, hindi ko magawang pumasok. Mamaya, ipinaliwanag ni Old Zab na ito ay isang formation. So hindi ka nagbibiro. Mas naging seryoso si Tyr sa puntong ito. Binalaan siya ni Silas na ang isla na pinili niya bilang base camp ng Regal Palace ay hindi isang simpleng lugar noong una niya itong pinili. Hindi lang iyon, ngunit noong unang dumating si Tyr at ang iba pa, napansin ni Jim at ng iba na may kakaiba sa lugar. May mga chismis pa na may dragon na nakulong sa ilalim ng isla na ipinapaikot dito. Kinuha din ni Knocker ang kanyang mga kasamahan na sumisid sa ilalim ng ilog upang suriin ang sitwasyon noong panahong iyon. Hindi sila sumisid ng ganoon kalalim noong panahong iyon, ngunit dapat ay sumisid si Knocker sa ilalim ng ilog sa pagkakataong ito. Boss, kung hindi ka naniniwala sa akin, sumunod ka lang sa akin sa tubig at tingnan mo ang iyong sarili. Sa sinabing iyon, direktang ibinigay ni Knocker ang set ng diving equipment kay Tyr. Oo naman. Hindi nagdalawang isip si Tyr na isuot ang isa sa mga diving suit. Tumango ang dalawa sa isa't isa, pagkatapos ay nanguna si Knocker sa pagtalon sa ilog. Sumunod naman sa kanya si Tyr. Lumubog sila sa ilog at lumangoy hanggang sa ibaba. Ang tubig ay tila napakaputik. Ang kakayahang makita ay limitado kahit na sa tulong ng mga profesional na salamin sa pagsisid. Lumangoy silang dalawa sa isla habang sila ay sumisid ng mas malalim. Sa wakas ay nakarating sila sa ilalim ng ilog pagkatapos ng mahabang panahon na pagsisid. Sa ilalim ng ilog, ang presyon ng tubig ay napakataas. Buti na lang at hindi ordinaryong lalaki sina Tyr at Knocker, kung hindi, matagal na silang nadurudge ng pressure. Si Knocker ay naging isang transcendent fighter na may pambihirang pisikal na fitness. Higit pa rito, nagtataglay siya ng pambihirang kakayahan sa paglangoy, kaya hindi naging problema para sa kanya ang pagsisid sa ganitong kalaliman. Si Tyr naman, nasa tuktok siya ng transformation realm. Kahit na siya ay pumasok sa dagat ng apoy, hindi siya magkakaroon ng problema dahil siya ay isang powerhouse. Malayang lumangoy ang dalawa sa ilalim ng ilog na parang mga isda. Habang lumalalim ang kanilang paglangoy, mas lumalim ang tubig. Ang buong ilalim ng ilog ay napakaitim dahil ang sikat ng araw ay hindi nakapasok sa layer ng dumi at kadiliman. Ang dalawa sa kanila ay maaari lamang magayos upang makita ang kanilang paligid na medyo malinaw sa tulong ng kanilang mga searchlight. Sa ganitong paraan, pagkatapos gumawa ng kilos sa Tyr, nanguna si Knocker at lumangoy hanggang sa kanluran. Ang mga isla sa ibabaw ng tubig ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo kung tumangala sila mula sa ilalim ng ilog. Malalaking bundok ang nasa ilalim ng tubig. 8 malalaking bundok ang nakitang nakapalibot sa gitnang bundok na bumubuo sa 8 trigrams ng Supreme Ultimate. Hindi nagtagal ay lumangoy sina Tyr at Knocker sa gitna ng ilog. Pagkatapos ay nakita ng una ang isang itim na kadena na bakal. Napakakapal ng kadena na iyon, tulad ng puno ng isang malaking puno. Dahil sa matagal na pagkakalantad sa ilalim ng tubig ng napakatagal, ang kadena ay natatakpan ng lumot. Bakit may napakalaking kadena na bakal sa ilalim ng ilog? Lumangoy si Tyr sa kabilang dulo ng kadena na bakal, kung saan natuklasan niya na ang isang dulo ng kadena ay talagang nakakabit sa mga ugat ng isla. Sinundan ni Tyr at Knocker ang cade ng bakal at lumangoy sa kabilang dulo. Sinundan nila ang cade ng bakal at lumangoy patungo sa kabilang dulo ng mga 4 o 5 minuto. Tila lumangoy sila sa ibang mundo dahil unti-unting lumilinaw ang tubig sa bagong lugar, at ang visibility ay lalong bumuti. Ito na. Si Knocker naman ang gumawa ng gesture kay Tyr. Hindi sila nakakapag-usap sa ilalim ng tubig, kaya't maaari lamang silang makipag-usap sa pamamagitan ng paggawa ng mga galaw ng kamay. Sa oras na ito, ang mga mata ni Tyr ay nakatuon sa isang malaking palasyo.
Sa halip na isang aktwal na palasyo, ito ay talagang isang istruktura na kahawig ng isa. Ang istruktura ay hindi partikular na malaki. Sa katunayan, ito ay halos 3 palapag lamang. Ang buong arkitektura ng gusali ay tila napaka-retro. Sa unang tingin, ito ay tila isang palasyo. Sa masusing pagsisiyasat, ito ay parang kabaong. Sa ibabaw ng tubig, ang palasyong ito ay napapaligiran ng 9 na isla na bumubuo sa Komodo Island. Ang istrukturang ito ang sentro ng buong isla ng Komodo. Natuklasan ni Tyr sa oras na ito na ang bawat isa sa mga isla ay napapaligiran ng isang napakakapal na itim na kadena na bakal. Mayroong 9 na cade ng bakal sa kabuuan, na umaabot mula sa iba't ibang direksyon patungo sa loob ng palasyo. Siya ay clueless kung ano ang ibig sabihin nito. Maaaring ang lugar na ito ay ang Dragon Palace para sa tunay. Lumangoy si Tyr sa pasukan ng palasyo. May gate sa lugar na ito. Hindi mabasa ni Tyr ang mga salitang nakaukit sa stone plaque sa itaas ng gate. Hindi niya alam kung ano ang lugar na ito. Mahigpit na isinara ang gate. Putok na ang curiosity ni Tyr sa mga oras na ito. Gusto niyang dumaan sa gate na ito para makita kung ano ang nakatago sa likod ng pinto. Dahil ang mga bakal na kadena na nakapalibot sa Komodo Island ay tuluyang napalibutan ang istruktura, gusto ni Tyr na malaman kung ano ang kayamanan na nakalagay sa mga kadena sa loob ng istruktura. Ilang saglit na tumigil si Tyr sa harap ng palasyo bago maingat na lumangoy patungo sa gate. Mabilis na hinawakan ni Knocker na nasa tabi niya ang kanyang balikat at sinenyasan siyang huwag lumapit sa gate nang hindi naghahanda ng maayos.